So mga kaibigan, pagiging libero ni Gemma Galanza sa Alas Pilipinas nakikitang dahilan sa posibleng paghina ng ating national team sa International Volleyball Federation or FIVB. And bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan ko, palike and subscribe po muna and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Usap-usapan pa rin ngayon mga kaibigan. Ito nga pong posisyon ni Gemma Galanza bilang libero sa ating Alas Pilipinas, which is hindi naman talaga dapat doon napunta etong si Maring Gemma Galanza. So expected naman na siguro dahil since wala po itong si Ginerva, alangan naman mag-umpungan sila sa outside hitter position. Magaling naman talaga sa floor defense itong si Gemma Galanza, kaya mas okay rin daw siya bilang libero. Di po ako fan ng Creamline Cool Spashers mga kaibigan, pero alam natin yung history ng CCS. Talagang maganda yung sistema nila. Etong si Gemma Galanza, nakita naman natin halos lahat ng posisyon kaya niya pong paghawakan, at talagang hindi yan magbabago sa ating Maring Gemma Galanza. Pero mas nagiging effective po bilang isang outside hitter or malakas na spiker si Gemma Galanza kung nasa outside hitter na position siya at hindi po bilang libero. So ang dami naman pong pwedeng pumalit dito kay Gemma Galanza, ang daming pwedeng baguhin sa sistema. Dahil kung titignan po ninyo bakit si Maring Gemma ang nilagay po bilang libero, nandiyan naman si Cici Rondina, si Bella Belen, Elia Laure, Bunny Gandler, hindi naman din ganun katangkaran yan sinasabi ng iba dahil nga daw maliit itong si Gemma Galanza kaya dun siya inilagay sa posisyon na yun. Well, maraming umapila dyan dahil si Cici Rondina mga kaibigan, di hamak naman na medyo mas maliit siya kung ikukumpara nga po kito kay Gemma Galanza. Well, ito pa ang isang reason na ating nakikita. Alam nyo naman na hindi talaga gusto ni Coach De Brito ang mga player po ng Creamline Cool Smashers. Malalakas sa mga CCS player, lalo na mga star player niyan. Kasama na dyan si Gemma Galanza nadar na nga po ng Creamline, which is kung titignan po ninyo, hindi alam ni De Brito ang kalibre na meron nga po kay Gemma Galanza, kaya kung saan-saan na lang na posisyon niya inilalagay itong si Gemma. Well, isa ito sa posibleng maging reason sa paghina nga po ng ating national team. Sa July 5 ay makakalaban po ng Alas Pilipinas ang koponan po ng Vietnam, at kinakailangan dito ang magandang appearance nga po nitong si Gemma Galanza bilang isang opposite hitter. Well mga kaibigan, kung titignan nyo po para sa akin, posible rin hindi talaga maibabad or mabigyan ng mahabang playing time itong si Gemma Galanza dahil libero po ang kanyang ganggapan na posisyon. Well, kung titignan nyo mga kaibigan, mas maganda talaga na Pilipino ang maging head coach po ng ating Alas Pilipinas at hindi itong si De Brito o Banyaga. So sabihin na natin na may napatunayan ito kahit papaano nung nakaraan nga po na laban ng ating national team, pero syempre nasa mga player naman yan. Etong si De Brito ngayon lamang siya nagkakaroon ng performance na maganda sa ating national team, pero hindi po niya alam kung paano gamitin ang malalakas na player ng ating national team. Well mga kaibigan, ang dami pa nating kaganapan. So may mga update pa na mangyayari, mababago pa yan. Posibleng yung pagiging libero ni Gemma Galanza ay mapalitan ng ibang player. So patuloy ko po kayong i-update. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe